Hey guys, what's up? My name is Sean Payne and today, alikat pag-usapan natin ang pag-urong-sulong di umano ni PRRD sa pag-file ng kanyang COC. Pagiging senador ba o pagiging mayor ng Davao ang gusto niyang pasukin? So, we're back sa 2021, no? So, nagkaroon ng mga tawag dito ng mga changes during sa pag-file ng COC between kay Senator Bongo, kay Senator Bato, sino pa during his time. So inuulit ba nito ngayon or what? Ayun. So, dito nga sa pinapakita natin sa inyo, under ng DZRH, no? Sabi ng DZRH, ex-President Duterte filed candidacy for Davao City Mayor. So, by now, alam nyo na natatakbo ang kapatid ni Attorney Migs Nograles, no? May mga bagong pangalan kay Attorney Migs, no? May mga tumatawag na nose job, may tumatawag na ilong ranger. So, kahapon na ibalita nga po na si Attorney Carlo Nograles ay nag-resign bilang hepe ng Civil Service Commission. Bakit? Dahil siya po ay nag-file ng COC para sa pagka-mayor. So, tatapatan niya ang matandang Duterte. Okay? So, ang nakakatawa pa dyan, no? I saw one interview of Attorney Carlo Nograles. May isang reporter nagtanong sa kanya, bakit daw siya nandoon sa filing center? No? Ang sagot ni Attorney Carlo, may sinamahan lang daw siya. Diba? Napakasimple ng tanong, napakasimple mong sasagutin. Hindi mo masabi na ikaw ay naandun dahil magpo-file ka ng COC. Diba? Hindi mo ba kayang maging proud and loud na ikaw ay tatakbo at ang makakatapat mo ay walang iba kung hindi si matandang Duterte? Alam mo, sa totoo lang, no? Medyo pahapewan natin to ng konti. Yung pangalan ng mga Nograles po sa loob ng Davao City, sa pagkakaalam ko, basang-basa na. Basang-basa na. And alam ng mga Nograles na hindi sila mananalo sa mga Duterte. No matter what they do. Pero may mga nagsasabi na ang pagtakbo daw ng mga Nograles ay well-funded. Diba? Are well-funded. Naalala nyo ba yung nangyari sa People's Initiative? Diba ang matunog na party list doon is yung party list ni Migs Nograles, ang PBA. Do you really expect kayong mga Nograles, no? Pagkakatiwalaan pa kayo ng mga Davaoenyo? Sa totoo lang, maraming galit na Davaoenyo at na-insulto tungkol dyan sa People's Initiative na yan, na pinapalabas nila na parang mukhang pera mga Davaoenyo. Kulang na nga lang isuka kayo ng mga ng mga Davaoenyo. Kayong mga Nograles. Diba? Kung sariling pera ng mga Nograles ang gagamitin nila dyan, do you really think tatakbo ang mga Nograles? Of course not. Bakit ka lalaban? Bakit papasok ka sa isang laban na sure shot ang pagkatalo mo? Diba? May mga nagsasabi din, okay, hindi naman to verify, pero i-share ko lang din sa inyo, na maraming politiko ang tumatakbo ngayon at well-funded, no? Ng mga taga-Malacanang, no? So, hindi natin pero yun yung mga nakakarating sa ating mga balita, lalong-lalo na
kung makakatapat mo yung mga Duterte. So imagine niyo kung gaano kalaking pera ang pwede nilang itapon. Diyan, di ba? Oh. So, dito sa news na to, punta na tayo dito sa pag-uusapan natin. Dito sa news na to, sinasabi, formal nang inihain ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang certificate of candidacy sa pagka-alkalde sa lungsod ng Davao ngayong Lunes, no, ayon kay Senator Bongo. Before running for president and winning in 2016, Duterte has served as a longtime mayor of Davao City. His son, incumbent Mayor Sebastian Duterte, will be his running mate as vice mayor. While si Kong Pulong, okay, he will continue for the first district, no, ng Davao City. While yung anak naman is tatakbong councilor na Omar. His other son, Omar Duterte, has filed COC on 2nd District of Quezon. Okay, the former president, grandson. So basically, puro Duterte. Ang daming Duterte ang tumatakbo. Okay? Mga anak ni Kong Pulong. And then, DZRH na naman. No? Ayon sa DZRH, former President Rodrigo Roa Duterte is set to file his certificate of candidacy for a Senate seat today, October 8, the last day of the COC filing. Ang nakakatawa dito, guys, dahil lang nakita nila na si PRRD ay naandoon, okay, bigla na lang nag-speculate na siya ay magpo-file ng COC sa pagka-senador. Excuse me. According to Locaideo Macalma, on Damdaming Bayan on Tuesday, Duterte is reportedly flying from Davao to Tent City in Manila Hotel to submit his candidacy. He will be accompanied by former Cabinet Secretary and ex-MECO Chairman Sylvester Bello III. On Monday, Duterte had initially filed his candidacy for Kaya po tayo naglagay ng polisiya ngayon na bawal ang withdrawal with substitution. Na ibig sabihin, ito'y pwedeng mangyari after the filing of candidacy October 8. Hanggang araw na lang po hanggang alas 5 ng hapon, pwede mag-withdraw ang kandidato at pwede siyang mapalitan din. Mag-withdraw muna ng filean niya nung una, hindi pwedeng dalawang posisyon ang kanyang pinailan na candidacy. Well, definitely, PRRD knows that. So, itong kumalat na to, ewan ko kung ano naging epekto sa mga magiging kalaban ni PRRD sa Davao. Siguro akala nila magsasaya na sila dahil nga magiging bakante ang posisyon ng mayorship sa Davao. So, naglabas ng video si PRRD. Ito ang kanyang sinabi. Kaibigan, hindi ako pwede tumakbo ng senador. Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa at baka doon ako matapos. Kaibigan, hindi ako pwede tumakbo ng senador. Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa at baka doon ako matapos. Okay. You know what? I think one of the reasons why he opted to stay in Davao as a mayor because of what had happened recently. Okay? So nakita naman natin kung paano binaboy ng administrasyon ni BBM ang Davao City. And I even saw one video, na may sinabi si Saldico na ang Davao City di umano ay naka-silent martial law. Diba? Dito nyo makikita na iba si PRRD pag siya nagsalita. No?
Yung salita niya, ano na kagad yan eh, hammer that can actually, you know, parang yan yung nasa isip ko. Alam niyo yung pagpupunta kayo sa mga gaya ng time zone, ano yung tawag doon, amusement parks. Diba may mga nakikita tayo doon ng mga crocodile na pinupukpok, pak, 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 pak. So yung salita ni PRRD is like that. Matindi ang, what do you call that? Pagka hinammer mo yung salita niya once, paano ko ba explain to sa inyo? Yung salita niya is like a hammer when it actually strikes down. Sure yan. Kumbaga, hindi nababali yung kanyang mga salita. No? He's a man of few words, and yet, when he opens his mouth, ang nangyayari, yung salita niya is nagiging batas. Di ba? I'm not saying in against sa mga batas, but definitely kung maalala nyo sa lahat ng pagpapatakbo niya, the way niya pina-execute ang mga bagay-bagay, even if those things is against sa emotion ng mga tao, ang kanyang desisyon is lagi niyang ina-anchor sa mga batas na meron tayo. Whether it's written in a constitution or existing laws or most probably even ordinances. So, very siya eh. Kumbaga, bookish siya pagdating sa ng batas eh. Diba? Ganun siya Plus, he was dubbed in 2000, I think 2021, he was dubbed as one of the great political strategists, no? Ginagawa niyang chess ang paglalaro sa politics. So here, kung titingnan niyo mabuti, unang sinabi ni VP Sara, tatakbo daw ang mag-aama for senator. So umalma na yung mga tao. This actually posed a threat to some people. Tapos ngayon, the least that we expect is for him to run as a mayor again in Davao City. Alam niyo guys, gaya nga ng sinabi ng isang konsehal, tanggapin man natin o hindi, or tanggapin man ng mga taong galit sa mga Duterte, pero ito yung totoo. Kahit anong mangyari, the Dutertes will remain famous. Kahit anong bato niyong putik dyan, mag-chip off lang yan once mag-dry out yung putik na binato niya. At makikita niyo, yun at yun pa rin sila. Gaya ng paulit-ulit kong sinabi, even before ako nagpunta sa Davao, I've made a lot of research about Davao City. When I went there, I started asking people, the locals, about their governance. And uulitin ko, sa lahat ng lugar na natanungan ko, ang mga Duterte lang ang wala akong narinig na pangit. Normal kong ginagawa yan. Tinatanong ko yung mga constituents ng iba't ibang mayor. Mayor ng Maynila, during the time ni Isko, marami rin namang galit kay Isko, marami din may gusto kay Isko. Sino pa? Mayor ng San Juan, during the time ni Zamora. Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Tandaan nyo guys Davao City is the biggest city. Mas malaki pa kaysa sa Quezon City. Within Metro Manila, ang Quezon City ang pinakamalaki. Within the Philippines, di umano ang Davao City ang pinakamalaking city. Pero kahit saan sulok ka magpunta, kahit sino tanungin mo, wala kang maririnig na pangit about the Dutertes. Kung meron ka man maririnig na pangit about the Dutertes, malamang hindi yung taga Davao. Ganon kamahal ang mga Duterte dyan sa Davao. Kahit sino. Out of curious question lang, no? Once upon a time, may tinanong ako isang taxi driver. Sabi ko, sir, parang hindi yata natatalo ang mga Duterte dito sa Davao.
Sabi niya, paano? Si Duterte lang yung umupo na naging tahimik ang Davao. Lahat ng para sa tao, binibigay sa tao. Tsaka hindi sila basta-basta hindi sila basta-basta nag-aalaw na magpatayo ng mga negosyo. Lalo na kung may tatamaan ng mga local farmers. Mga small entrepreneurs. Ganun pinangangalagaan ni Duterte. There was even a story, no? Na I think it was SM or basta isang malaking mall. So, kailangan nilang kumuha ng permit kay PRRD. Diba? Tinanong nila basta may tinanong sila, parang SOP, ganyan. Ano sabi ni PRRD? Hindi ko yan kailangan. Ang gusto ko, i-hire mo ang mga Davaoenyo. Kung hindi man ma-zero out yung mga unemployed, at least napakaliit lang nung kanilang unemployed sa loob ng Davao City. Ganyan kamahal ni PRRD ang Davaoenyo. Kaya never niyang naging ambisyon ang national post. Masaya lang siya na napapangalagaan niya at na-maintain niya ang katahimikan at saka yung tuloy-tuloy na progress ng Davao City. So kung i-gather ko lahat ng mga naging sagot sa akin ng iba't ibang tao, yung sinabi ko ngayon, yun yung sinabi nila in a gist. In a nutshell, kumbaga. To simplify all the answers that I was able to gather during those small talks or small interviews I made with the locals, ganun kamahal ng Davaoenyo ang mga Duterte. Which is the total opposite ng mga Nograles. Alam mo kung ano pa yung nag-worsen dyan? Yung tungkol sa People's Initiative. Diba? Na todo deny itong si Ilong Ranger. Na wala siyang kinalaman. Ang dami na nga kumanta. Diba? Nung iniimbestigahan ni Senator Amy Marcos, yung tungkol dyan sa initiative na yan, nawala na lang, namatay na lang. Bakit hindi nila tinuloy yung tungkol sa People's Initiative? Diba? Now, to wrap this up, mas excited pa ako sa labanan ng mga Duterte at Nograles dyan sa Davao City. Itong mga taga-Malacanang, what they're trying to do, no? Maliban sa binaboy nila ang Davao City, is totally matanggal ang mga Duterte sa pwesto. Which hindi nila kayang gawin yan. Kahit anong mangyari, hindi nila matatanggal ang mga Duterte sa pwesto. Dahil kahit hindi nila gusto ng tumakbo, mismo ang tao ang gusto silang tumakbo. Diba? Habang sinusuka ang mga Nograles ng mga Davaoenyo, pilit hinahatak ng mga Davaoenyo pabalik sa pwesto ang mga Duterte. Kasi nga alam nila na malinis ng mga politiko ang mga Duterte. Diba? Kaya kahit anong baton yung putik dyan, wala. Wala kayong maano. Tsaka matanda na si PRRD para magkaroon pa siya ng interest sa Senate. Then again, you never know. Iba maglaro yung matanda eh. He loves surprises eh. Baka magulat na lang tayo. Diba? Kung ano yung mga susunod. Diba? May hirapan kayong huliin si PRRD. Ibang-iba to mag-isip. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung share, yung thoughts nyo tungkol dito. Sa tingin nyo ba, malaki ang chances na manalo ang mga Nograles sa Davao City o magiging luhaan sila at iiyak na talunan? Ako, sa pagkakakita ko,
iiyak na talunan ang mga Nograles. Mark by word.